Genesis chapter 36. Ito nga ang mga lahi ni Esau na siyang Edom. Si Esau ay nag-asawa sa mga anak ng Kanaan, kay Ada na anak ni Elon na Heto, at kay Aholibama anak ni Ana na anak ni Sibion na Hebeo, at kay Basimat na anak ni Ismael na kapatid ni Nabayot. At ipinanganak si Elipas ni Ada kay Esau, at ipinanganak ni Basimat si Reuel. At ipinanganak ni Aholibama si Jeus, at si Jaalam, at si Korah. Ito ang mga anak ni Esau na ipinanganak sa kanya sa lupain ng Kanaan. At dinala ni Esau ang kanyang mga asawa, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng tao sa kanyang bahay, at ang kanyang hayop, at ang lahat ng kanyang kawan, at ang lahat niyang tinatangkilik sa kanyang tinipon sa lupain ng Kanaan, at napasa ibang lupaing bukod kay Jacob na kanyang kapatid. Sapagkat ang kanilang pag-aari ay totoong napakalaki para sa kanila, na tumahang magkasama, at ang lupain na kanilang pinaglakbayan ay hindi makaya sila, sapagkat napakarami ang kanilang hayop. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. At ito ang mga lahi ni Esau, na anak ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Esau: si Elipas na anak ni Ada na asawa ni Esau, si Reuel na anak ni Basimat na asawa ni Esau. At ang mga anak ni Elipas ay si Teman, si Omar, si Sepo, si Gatam at Senas. At si Timna ay anak ni Elipas na anak ni Esau. At ipinanganak niya kay Elipas si Amalek. Ito ang mga anak ni Ada na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Reuel: si Nahat, si Zerah, si Sama at si Miza. Ito ang mga anak ni Basimat na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholibama na anak ni Ana, na anak ni Sibion na asawa ni Esau. At ipinanganak niya kay Esau si Zeus at si Jaalam at si Korah. Ito ang mga pangulo sa mga anak ni Esau: ang mga anak ni Elipas na panganay ni Esau, ang pangulong Teman, ang pangulong Omar, ang pangulong Sepo, ang pangulong Senas, ang pangulong Korah, ang pangulong Gatam, ang pangulong Amalek. Ito ang mga pangulong nagmula kay Elipas sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Ada. At ito ang mga anak ni Reuel na anak ni Esau: ang pangulong Nahat, ang pangulong Serah, ang pangulong Sama, ang pangulong Misa. Ito ang mga pangulong nagmula kay Reuel sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Basimat na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholibama na asawa ni Esau: ang pangulong Jeus, ang pangulong Jaalam, ang pangulong Korah. Ito ang mga pangulong nagmula kay Aholibama na anak ni Ana na asawa ni Esau. Ito ang mga anak ni Esau, at ito ang kanilang mga pangulo na siyang Edom. Ito ang mga anak ni Seir na Horeyo na nagsisitahan sa lupain: si Lotan at si Sobal, at si Sibion at si Ana, at si Dison at si Ezer at si Disan. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horeyo na mga angkan ni Seir sa lupain ng Edom. At ang mga anak ni Lotan ay si Hori at si Heman, at ang mga kapatid na babae ni Lotan ay si Timna. At ito ang mga anak ni Sobal: si Alban, at si Manahat, at si Ebal, si Sepo, at si Onam. At ito ang mga anak ni Sibion: si Adja at si Ana. Ito rin ang si Ana na nakasumpong ng maiinit na bukal sa ilang, nang pinapanginain ang mga asno ni Sibion na kaniyang ama. At ito ang mga anak ni Ana: si Dison at si Aholibama na anak na babae ni Ana. At ito ang mga anak ni Dison:
si Hemdan at si Esban at si Itram at si Cheran. Ito ang mga anak ni Ezer, si Bilhan at si Saaban at si Akan. Ito ang mga anak ni Disan, si Hus at si Aran. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horeyo, ang pangulong Lotan, ang pangulong Sobal, ang pangulong Sibion, ang pangulong Ana, ang pangulong Dison, ang pangulong Ezer, ang pangulong Dison. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horeyo ayon sa kanilang mga pangulo sa lupain ng Seir. At ito ang mga hari na nagsipaghari sa lupain ng Edom bago maghari ang sinumang hari sa angkan ni Israel. At si Bela na anak ni Beor ay naghari sa Edom, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Dinaba. At namatay si Bela at nagharis nakahalili niya si Jobab na anak ni Sera na taga Bosra. At namatay si Jobab at naghari nakahalili niya si Hosam na taga lupain ng mga Termaneo. At namatay si Hosam at naghari nakahalili niya si Adad na anak ni Badad na siya ring sumakit kay Midian sa parang ni Moab. At ang pangalan ng kanilang bayan ay Abita. At namatay si Adad at naghari nakahalili niya si Samla na taga Masreka. At namatay si Samla at naghari nakahalili niya si Saul na taga Rehoboth na tabi ng ilog. At namatay si Saul at naghari nakahalili niya si Baalanan na anak ni Akbor. At namatay si Baalanan na anak ni Akbor at naghari nakahalili niya si Adar. At ang pangalan ng kanyang bayan ay Pau. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Metabel na anak ni Matred na anak na babae ni Mezaab. At ito ang mga pangalan ng mga pangulong nagmula kay Isaw ayon sa kani-kanyang angkan, ayon sa kani-kanyang dako, alinsunod sa kani-kanyang pangalan. Ang pangulong Timma, ang pangulong Alba, ang pangulong Jetet, ang pangulong Aholibama, ang pangulong Ela, ang pangulong Pinon, ang pangulong Senas, ang pangulong Teman, ang pangulong Mibsar, ang pangulong Magdiel, ang pangulong Hiram. Ito ang mga pangulo ni Edom ayon sa kani-kaniyang tahanan sa lupain ng kanilang pag-aari. Ito'y si Esau na ama ng mga Edomita. Chapter 37. At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kaniyang ama sa lupain ng Kanaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose na may 17 taon ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid, at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Silpa, ng mga asawa ng kaniyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanilang katandaan at siya'y ginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya'y kinapuutan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapuutan siya. At sinabi niya sa kanila, "Pakinggan nyo, pinamamanik ko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip, sapagkat narito tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis." At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, "Maghahari ka ba sa amin? O papanginoon ka sa amin?" At lalo pa siyang kinapuutan nila dahil sa kaniyang mga panaginip at sa kaniyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kaniyang mga kapatid at sinabi,
Narito ako'y nanaginip pa ng isang panaginip, at narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama at sa kanya'y sinabi, "Anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo?" At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, datapwat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ng kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama sa Sikem. At sinabi ni Israel kay Jose, "Di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila." At sinabi niya sa kanya, "Narito ako." At kanyang sinabi sa kanya, "Yumaon ka. Tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako." Gayon sinugos siya mula sa libis ng Hebron at siya'y naparoon sa Sikem. At nasumpungan siya ng isang tao, at narito na siya'y naggagala sa parang. At siya'y tinanong ng taong yaon na sinasabi, "Anong hinahanap mo?" At kanyang sinabi, "Hinahanap ko ang aking mga kapatid. Ipinamamanig ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol." At sinabi ng tao, "Nagsialis na sila sapagkat narinig kong kanilang sinabi, 'Tayo na sa Dotan,' at sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at nasumpungan niya sila sa Dotan. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. At nagsang-usapan, narito, dumarating itong mapanaginipin. Halika kayo ngayon, siya'y ating patayin. At siya'y ating itapon sa isa sa mga balon. At ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip." At narinig ni Ruben, at iniligtas siya sa kanilang kamay. At sinabi, "Huwag nating kitlin ang kanyang buhay." At sinabi ni Ruben sa kanila, "Huwag kayong magbubo ng dugo. Itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang. Datapwat huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang iligtas sa kanilang kamay nang mapabalik sa kanyang ama." At nangyari nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tunika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata, at tumingin sila. At narito ang isang pulutong ng mga Ismaelita na nagsisipang galing sa Gilead, 10 ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango, at mga balsamo at mga mira na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halika kayo at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita, at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya ay ating kapatid, atin din ang laman." At dininig siya ng kanyang mga kapatid. At nagsisipagdaan ang mga mangangalakal na mga Midyanita at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 20 putol na pilak, at dinala si Jose sa Ehipto. At nagbalik si Ruben sa balon, at narito na si Jose ay wala sa balon, at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanyang sinabi, "Wala ang bata, at ako saan ako paruroon?" At kanilang kinuha ang tunika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tunika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay, at dinala sa kanilang ama, at kanilang sinabi, "Ito'y aming nasumpungan, kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi."
At kanyang kinilala at sinabi, "Siya ngang tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa." At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang at tinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya aliwin. Datapwat tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, "Sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Seol." At tinangisan siya ng kanyang ama. At pinagbilis siya ng mga Midyanita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay. Chapter 38. At nangyari ng panahong yaon na humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Huda ang anak na babae ng isang Kananeo na tinatawag na Suwa, at kinuha niya at kanyang sinipingan. At naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela. At si Juda ay nasa sa Chesib nang siya'y manganak. At pinapag-asawa ni Juda si na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si na panganay ni Juda ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Juda kay Onan, "Sumiping ka sa asawa na iyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid." At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari sa pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay rin naman. Nang magagayoy sinabi ni Juda kay Tamar na kaniyang manugang ng babae, "Manatili kang bao sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay na gaya ng kanyang mga kapatid, at yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama." At nagdaan ang maraming araw at namatay ang anak na babae ni Suwa na asawa ni Juda, at nag-aliw si Juda at umahon sa Timnat sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adulamita. At naibalita kay Tamar na sinasabi, "Narito ang iyong biyanang lalaki ay umaahon sa Timnat upang pagupitan ang kanyang mga tupa." At siya'y nag-alis ng suot pagkabao at nagtakip ng kanyang lambong. At kapag takip ay naupo sa pasukan ng inaim na nasa daan ng Timnat, sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Juda ay pinalagay siyang patutot sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Narito nga ipinamamani ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo sapagkat hindi yan nakilalang kanyang manugang." At kanyang sinabi, "Anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin?" At kanyang sinabi, "Padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan." At kanyang sinabi, "Bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa maipadala mo?" At kanyang sinabi, "Anong sangla ang ibibigay ko sa iyo?" At kanyang sinabi, "Ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay." At kanyang ipinagbibigay sa kanya at sumiping sa kanya, at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lumbong at sinuot ang mga kasuotan ng kaniyang pagkabao. At ipinadala ni Huda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulamita upang tanggapin ang sanla sa kamay ng babae, datapwat hindi niya nasumpungan.
Nang magkagayoy kanyang tinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, "Saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa Inaim?" At kanilang sinabi, "Walang naparitong sinumang patutot." At nagbalik siya kay Juda at sinabi, "Hindi ko nasumpungan." At sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, "Walang naging patutot rito." At sinabi ni Juda, "Pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya. Narito aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan." At nangyari na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang ay naibalita kay Juda na sinasabi, "Ang iyong manugang si Tamar ay nagpatutot at narito siya'y buntis sa pakikiapid." At sinabi ni Juda, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas ay nagpasabi siya sa kaniyang biyanan, "Sa lalaking may-ari ng mga ito ay nagdalang tao ako." At kaniyang sinabi, "Pang ipinamamani ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis at ang tungkod." At nangakilala ni Juda at sinabi, "Siya'y matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya muling sinipingan pa." At nangyari na sa pagdaramdam niya na narito kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari nang nanganganak siya na inilabas ng isa ang kamay at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula na sinasabi, "Ito ang unang lumabas." At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay na narito ang kanyang kapatid ang lumabas. At kaniyang sinabi, "Bakit nagpumiglas ka?" Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid na siyang may sinulid na mapula sa kamay at tinawag na Sara ang kaniyang pangalan. Chapter 39. At ibinaba ni si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potifar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon, ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya, at sa kanya'y pinamahala niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakaniyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay, at sa lahat ng kaniyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay na taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kaniyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain, at si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ako." Datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay. At lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos?" At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya at siya'y sipingan o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain, at wala sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako,"
at iniwan niya ang kaniyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. At nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kaniyang bahay at sinalata sa kanila na sinasabi, "Tingnan ninyo na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito na sinasabi, "Pinasok ako ng alipin, Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako." At nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa, na sinasabi, "Ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin," ay nag-alab ang kaniyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapot ang Panginoon ay sumakay Jose, at inawad sa kanya ang awa, at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At pinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginooy sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Chapter 40. At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At nag-init si Paraon laban sa kaniyang dalawang tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila, at pinaglingkuran niya sila, at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kani-kaniyang panaginip sa isang gabi, sa bawat isa ayon sa paliwanag ng kani-kaniyang panaginip. At pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan, at sila'y tiningnan, at narito sila'y mapanglaw. At kaniyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, "Bakit kayo'y mapanglaw ngayon?" At kanilang sinabi sa kanya, "Kami ay nanaginip ng panaginip at walang sino mang makapagpaliwanag." At sinabi sa kanila ni Jose, "Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin." At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng saro kay Jose ang kanyang panaginip, at nagsabi sa kanya, "Sa aking panaginip, narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas na may 3 sanga, at yaoy pawang sumupling na namumulaklak, at ang mga buwig na yaon ay nagtataglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Paraon ay nasa aking kamay, at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Paraon, at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Paraon." At sinabi ni Jose sa kanya, "Ito ang kapaliwanagan yaon. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Paraon ang iyong ulo, at isasauli ka sa iyong katungkulan,
at ibibigay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapot alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na, at isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandang loob at banggitin mo ako kay Paraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreyo, at dito naman wala akong ginawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. Nang makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapaliwanagan, ay nagsabi kay Jose, "Ako'y nanaginip din at narito 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At saka ibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat ng sari-saring pagkaing niluto para kay Paraon, at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo." At si Jose ay sumagot at nagsabi, "Ito ang kapaliwanagan niyaon. Ang 3 bakol ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Paraon ang iyong ulo, at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakainin ng mga ibon ang iyong laman." At nangyari na 3 araw na siyang kapanganakan kay Paraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro, at ibinigay niya ang saro sa kamay ni Paraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay ay ibinitin sa isang puno ng kahoy gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayunmay hindi na naalala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro, kundi nalimutan siya.